Mga kababayan, isang magandang araw po sa ating lahat. Ang topic natin ngayon sa video na ito ay tungkol po sa feeding guide sa dumalagang baboy or sa baboy inahin. So magpapatuloy po tayo pagkatapos po ng intro. King's VitaPlus Animal Feed Supplement. So ngayon guys, kung ikaw po ay bago pa lang dito sa aking channel, huwag mo pong kalimutang mag-subscribe kung hindi ka pa ho nakapag-subscribe at i-click mo po ang notification bell yang all para po updated ka palagi sa mga bago ko pong ina-upload sa simple video sa pag-aalaga ng baboy. Sabi po ni Kabayang Mark Iscarlan, Boss, anong klaseng feeds yung pinakain mo simula sa pinabulugan at sa lactating feeds? Ano pong brand? Dagdag pa ho niya, gawa ka video about sa feeding guide para sa inahin. Ang video na ito ay handog ko po sa mga kababayan kong baguhan pa lang na nagkaroon ng baboy inahin. So guys, i-disclaimer ko muna ha, ang ibang information dito sa video na ito ay nagmula po sa brand ng feeds po na akin pong ginagamit sa akin pong mga baboy fatteners maging sa akin pong nag-iisang baboy inahin. Hindi po ako nagpo-promote sa feeds na ito pero ang gamit ko po ay Pigrolac po na feeds. Insert ko muna to guys, yung akin pong baboy inahin ngayon na manganganak na po for the future third party, noong siya po ay nag-edad ng 4 months and a half, nagsimula na po ako noon nagpakain sa kanya ng gestation feeds hanggang siya ay nanganak. So ito na po ang gawa ng eksperto na feeding guide para sa dumalaga or sa baboy inahin na handog nila para sa atin. Okay, so sa day 1 up to 7 na pagbubuntis, gestation hog feeds po ang pinapakain sa ating baboy inahin sa dami na 2 kilograms per head per day. Kung thrice a day ka po kabayan nagpapakain sa iyong baboy na yan, i-divide mo lang po ang 2 kilos per head per day sa 3 bisis po. Ang labas niyan ay 0.66 grams po ang dapat pong kainin sa bawat baboy inahin. Sumunod po, sa day 8 hanggang day 90 na pagbubuntis, gestation feeds pa rin po ang ipapakain sa baboy inahin na yan. Sa dami na 2 kilograms hanggang 2.8 kilograms per head per day, feed to condition. Yan po ang sabi ng eksperto. Kung thrice a day ka po nagpapakain sa iyong baboy na yan, 2 kilograms, i-divide mo lang sa 3. Kasi nga, umaga, tanghali, hapunan. So, ang quotient niyan ay 0.66 grams pa rin po per head, per meal. Tapos guys, kung pipiliin mo ang 2.8 kilograms na optional na feeding per head per day sa baboy inahin, so 2.8 kilograms divided by 3 times a day feeding, ang quotient po ay 0.93 grams per meal per head. Dito tayo guys sa day 91 hanggang day 100 na pagbubuntis. Gestation pa rin po or gestating feeds pa rin po ang ipapakain sa atin pong baboy inahin, 3 kilograms po per head per day. So, kung nag-feeding ka sa baboy mo ng thrice a day feeding, so 3 kilograms divided by 3 is equal to 1 kilogram per head per meal. Sa day 101 hanggang 110 days na pagbubuntis, gestation hog feeds pa rin po ang ipapakain sa kanila, 3 kilograms per head per day. So, kung thrice a day feeding ay 1 kilogram per meal po sa per baboy inahin. Sinasabi po ng eksperto, sa 3 days bago manganak ang ating baboy inahin, unti-unting babawasan daw natin ang 3 kilograms na yan hanggang magiging 0.5 grams per head per day. Ako naman guys, yung mismong due date sa aking baboy inahin ay tubig lang po ang aking pinapainom sa aking baboy na yan at
nagbibigay ako ng green leaves kagaya ng kangkong. Yan po ay narinig ko rin sa akin pong naatinan o nasalihan na isang seminar noon dito sa amin. So sa day 1 hanggang day 3 after pong nanganak ang baboy inahin, start daw po tayong magpapakain ng 1 kilogram sa unang araw at dahan-dahang itataas ang timbang or bigat ng feeds na lactating feeds. Sa day 4 hanggang sa pagwawalay po sa ating mga biik ay ad libitum feeding daw ay magandang gawin sa atin pong baboy inahin upang sa ganon kapag po laging busog ang ating baboy inahin sa panahon ng lactation stage ay may chance daw po 99% na magiging malusog daw po ang atin pong mga biik kapag sapat po sa milk mula sa inahin. Tanong, Kuya Dudong, pwede po ba kami maghalo or magmixing ng rice bran sa amin pong mga feeds na iyong nasabi, yung gestation or lactation feeds? Pwede po ba kaming maghalo niyan? Ang sagot po mga kababayan, pwede po, pero concern ko lang po bilang malasakit ko para sa inyong mga beginners mag-ingat po tayo na wag po or mas better po na wag tayong gumamit ng darak po or rice bran na mula po sa isang malagkit na palay. Kasi po, ayon nga po sa nabanggit ko sa mga nagdaang video ko, ang rice bran po ng malagkit ay pwedeng magdudulot ng problema sa pagbubuntis po ng atin pong baboy inahin. May chance daw po na pwede silang makunan. Kaya pwede po kayo maghalo basta beware po sa rice bran ng malagkit na palay. Kuya Dodong, bakit hindi mo pinapakain ng feeds ang iyong baboy inahin sa mismong due date or kapanganakan niya? Ang sagot ko po mga kababayan, if ever po na ganyan ang inyong tanong sa akin, beginners, hindi ko po ginagawa ang pakainin ng feeds ang akin pong mga baboy kasi po or dahil para po hindi siya mahihirapang manganak. Ayun nga po sa mga advice sa akin ng mga kababayan ko dito sa amin ng mga hog raisers din na mayroon pong mga sows. Mahirap daw po manganak kung sobrang busog ang isang baboy inahin. Pag busog po ang baboy inahin, tatama rin po kumilos ang or hindi masyadong makagalaw-galaw ang mga biik niya sa loob dahil masikip po ang tiyan niya. Yan po ang reason kung bakit hindi ko pinapakain din ang aking baboy inahin ng feeds. Yung mga green leaves pwede yun. According po sa speaker na akin pong naatinan noon sa seminar, dito po sa pag-alaga ng baboy, pwede daw po tayong magbigay ng mga green leaves kagaya ng kangkong, no? Talbos ng kamuti at iba pa. Pwede daw po yan sa mismong due date ng ating baboy inahin. Ang King's Beta Plus Animal Feed Supplement mabibili po sa Agribet Stores nationwide. Meron po sa Shopee at meron din po akong nilagay na link dyan sa description sa mga nais mag-direct order. Subscribe and hit the bell ring for more upload. God bless po sa ating lahat.